Ano ang tunay na kahulugan ng salitang acceptance? Para sa akin ang tunay na kahulugan ng salitang acceptance ay ang makilala mo ang sarili mo ng lubusan. Hindi naman ito agad-agaran, hindi naman ito para bang bigla mo na lang makikilala agad yung buong sarili mo, lahat tungkol sa'yo. It is a process, para sa'kin isa itong proseso at may iba't ibang, paraan kung paano mo maaaring o paano natin o ako maaaring makilala ang aking sarili, ang iyong sarili. Maaaring sa pamamagitan ng mga karanasan na dumarating, 'yan. Sa ayaw at sa gusto mo ang karanasan ay patuloy na dumadating 'yan. Maaari rin naman ang acceptance, ang pagkakilala sa iyong sarili ay maaaring sa pamamagitan ng mga tao naman na dumadating, parang karanasan. Ang tao ay dumadating din sa ating buhay. Ah, minsan nga ano, isang magandang kaugalian nga ang ang makipag-usap ka sa mga stranger, eh. Yung tipong sa isang araw at least meron kang isang stranger na makausap. Hindi yung usap na parang nagtanong ka lang, yung parang makapag-share ka sa kanya o makapag-share din siya sa'yo kasi kapag kapag tini kapag nakaka-receive tayo o nakakatanggap tayo ng mga insight mula sa ibang tao, lalo na mula dun sa lente ng ibang tao, sa ibang salita ay galing sa mata ng ibang tao. Mas nakikilala natin yung ating sarili kasi nakikita ng iba yun, eh. Minsan yung, nakikita ng iba tungkol sa atin ay hindi natin nakikita yun. Pero mahalaga pa rin na meron tayong sariling pagkilala sa ating sarili. So, maaari rin nating makilala ang ating sarili kapagka nawalan tayo ng pera. 'Yan, sabi daw nila, makikilala mo daw ang tunay mong kaibigan kapagka nawalan ka ng pera. Pero maaari mo rin kasing makilala ang tunay mong kaibigan, eh, kapagka marami kang pera, eh. Ah, maaari mo rin siguro pa ring makilala 'yun kapagka marami kang pera. Pero, um, parang mas mataas yung chance um, na mga peke ang maging kaibigan mo kapagka marami kang pera, lalo na ang kayamanan, naging kamatayan. Ang kayamanan ay, parang magnet 'yan, 'di ba? Ano pa ba? Acceptance, yun nga 'di ba, para sa'kin ang acceptance ay, makilala mo ang sarili mo ng lubusan at it takes time talaga. Sabi nga, time is always of the essence. Napakahalaga ng oras sa isang tao kaya, um, sabi nga sa lyrics na, "Bakit wala ka pang ginagawa? Anong akala mo ang buhay mo ay dalawa?" 'Yan, so wag mong ituring o wag mong isipin na para bang ang buhay mo ay dalawa. Isipin mo na isa lang ang buhay mo kaya sulitin mo. Kaya kung meron kang mga gustong gawin, idoblehin mo na yung effort mo kasi, ah, sino pa ba ang magsisisi or magkakaroon ng regret kapagka hindi mo, hindi mo binigay yung best mo sa isang bagay. So, minsan, maaari rin nating tulungan yung iba na tanggapin yung sarili nila. Yung iba kasi parang nahihirapan na tanggapin yung sarili nila kasi hindi rin sila tanggap ng iba. So, tanggapin natin yung ibang tao. Halimbawa, merong tao ka na nakita na, um, para bang nahihirapan siya tanggapin ang kanyang sarili. Ipakita mo, iparamdam mo sa kanya na tanggap mo siya. So, yun, sa pamamagitan niyan, mas madadalian siyang tanggapin ang kanyang sarili. Sabi daw, um, paano mong ibibigay ang isang bagay na wala ka naman, 'di ba? Paano mo siya tuturuang magmahal kung siya mismo ay hindi niya mahal ang kanyang sarili? Turuan mo ang tao na 'yon, maaaring babae man, maaaring lalaki, maaaring bata o maaaring matanda. Turuan mo yung tao na 'yon kung paano niya mamahalin ang kanyang sarili. Ang tinutulungan ng Diyos ay yung tao na tinutulungan ang kanyang sarili. At ang isa sa paraan kung paano mo matutulungan o paano matutulungan ng isang tao ang kanyang sarili ay ang pagmamahal sa kanyang sarili. So, may mga bagay na mahirap tanggapin, eh. Halimbawa, may mga may mga bagay na lalo na yung mga bagay na mahirap baguhin.
'Yan, mahirap tanggapin yung mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Minsan mahirap rin tanggapin yung bagay na hindi mo makontrol. Minsan kasi hindi mo naman talaga kailangang kontrolin lahat, eh. Kaya dumadating yung frustration sa isang tao kasi nga sinusubukan niyang kontrolin yung mga bagay na hindi niya naman talaga kayang makontrol. At at minsan pinag-iisipan niya ng pinag-iisipan pero, hindi nga talaga hindi naman talaga hindi lang dahil hindi niya kayang kontrolin. Isa pang bagay o isa pang factor ay hindi naman talaga niya pala dapat kasing kontrolin. So, napakahalaga nun yung tulungan mo ang isang tao na tanggapin ang kanyang sarili kasi nga puwede niyang maibahagi yan, eh, at puwede niyang gawin din sa iba yun, eh. Sabi nga 'di ba, ang kapangyarihan ay, nakadepende sa impluwensiya. Sabi daw, "Power lies behind the ability to influence." Paano ba sa Tagalog 'yan? Ang kapangyarihan daw o ang lakas ay nakadepende sa kakayahan na makaimpluwensiya. So, once na naimpluwensiya mo yung tao na yun na, tumulong sa iba o kaya, um, maging palatanggap, yun. 'Di ba sabi daw yung mga Pilipino, um, ay hospitable, ano sila parang warm sila kapagka tumatanggap ng mga bisita. Pero iba kasi yung acceptance, eh, yung inward acceptance, eh. Puwede kasi nating magkaroon ng outward acceptance lang, yung maaari na yung sinasabi na pakitang tao lang para makita lang ng mga tao. Pero pagka nakahiga ka na sa kama sa gabi at ikaw na lang at ang Diyos mo, ikaw na lang at ang sarili mo, ikaw na lang at ang mga ala-ala mo, ah, ano na yun, ibang uri na ng acceptance, yun na yung inward acceptance. Ah, Minsan mahirap rin ang isa pa sa mga mahirap tanggapin sa isang tao ay yung kanyang kalagayan lalo na kung mahirap, halimbawa mahirap. Sabi dun sa isang lyrics na, um, "Parehas lang naman tayong ang kalaban natin ay kahirapan, kaya wag mo ng pahirapan din yung kasama mo." Sabi dun, may rhyme yun, eh, "Parehas lang naman tayong ang kalaban ay kahirapan, kaya yang kasama mo ay wag mo ng pahirapan." Yan, kahirapan at pahirapan. Um, yung mga hindi rin kasi siya talaga tungkol sa pera. Minsan yung mga mahihirap parang naiinggit sila na hindi nila matanggap na wala silang masyadong pera at yung mga mayayaman, ayun yung may pera. Pero minsan yung mga mayayaman din naman, hindi rin nila matanggap yung kalagayan nila na para bang mas gusto na lang rin nila ng simpleng buhay at ang pakiramdam nila ay parang na-trap na sila dun sa sitwasyon nila, na-trap na sila sa yaman nila. Sabi sa Proverbs, ang prosperity ng mga mangmang ay siya ang magde-destroy sa kanila. The prosperity of fools shall destroy them. So, um, bakit ko sinasabi yun? Lalo na kung ano, lalo na kung sa tingin mo ay mayaman ka. Ikaw naman yun. Sa tingin mo mayaman ka, ah, tandaan mo na um, ang kasaganahan ng isang fool, ng isang hangal, ay yun ang sisira sa kanya. Maaring hindi agad or maaring agad. Pero eventually, ang kasaganahan na yun, yun ang magiging mitya o magiging dahilan ng pagbagsak o biglaang pagbagsak. Matuto tayong tanggapin natin ang anumang bagay ng ating kalagayan. Sabi nga, um, the present is a pre, the present is a present. Ayan. Ang kasalukuyan ay isang regalo. Enjoy natin yon. Kung gusto nating maging mayaman sa espiritu, mayaman sa material, o mayaman sa pag-iisip, ay sulitin natin yung now. Sulitin natin yung ngayon. Kasi nga, um, yun nga yun, isang regalo yun, eh. Isang regalo yung buhay, eh. Paggising mo sa umaga, magpasalamat ka. Tanggapin mo kung ano pa man at ang gusto ni God ay yung tao na mapagpasalamat. Napakahalaga ng pagiging grateful. Sabi nga, gratitude is an attitude.